Magandang araw po sa ating lahat mga kaigsuunan, mga kapatid, saan masulok sa daigdig. Maghari nawa ang kapayapaan, kasaganahan at pag-ibig na nagmumula sa ating Panginoong Diyos, Ama at Anak sa bawat pamamahay, puso at isipan ng bawat isa. Na ngayong hapon na ito, maraming salamat ating Diyos Ama sa magitan ni Kristo na makapagbahagi muli tayo ng kanyang mga mensahe, mga puhing pulong sa atong Ginoo na ito'y pinatutuhanan ng kanyang bugtong na anak nung siya'y nagkatawang tao na may Diyos na buhay na lumikha sa ating lahat sa buong sanlibutan, makikita man o hindi makikita. Kaya maraming salamat muli at sa lahat ng makapanood nito, makapakinig nito, na ay makikita ninyo gaano kabuti, gaano ka mapagmahal ang ating Diyos sa atin. At binigyan tayo ng isang regalo, no? Na maos si Kristo upang kailanman hindi tayo mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mayroon kasing mga sa vlog ngayon, may mga katanungan kasi paano daw maligtas. Kasi may mga relihiyon ngayon na nagsasabi na sa kanilang relihiyon ang kaligtasan. May iba naman nagsasabi na ang kaligtasan ay sa pamagitan ng mabubuting gawa. No? So paano po natin ito maintindihan o paano po ba tayo maligtas, makakamit ng kaligtasan, ang buhay na walang hanggan na lagi itong laman ng mga debate sa bawat relihiyon, no, na nauuwi sa away dahil ang nakikita dito ay pagmamayabang ng bawat tao, no, na pinagyabang na ang mga sariling gawa at hindi na ang gawa ng ating Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. So paano ba tayo maligtas? So bago po natin maunawaan kung paano nga ba tayo maliligtas sa sanlibutang ito tungo sa kaharian ng Diyos, na tulad ng isang araw na ating mensahe ng Diyos, no? Ang sabi doon sa 2 Timoteo 3:15, mula pa sa pagkabata, alam mo nang ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananalig kay Jesucristo. Amen. So malalaman natin na ang banal na aklat pala ay nagtuturo sa atin, sa ating lahat, sa daan, no, tungo sa kaligtasan. So bago natin maunawaan ito, dapat pala natin munang maintindihan kung paano natin maunawaan ang banal na aklat, kung paano natin lubos maintindihan ang nakasulat sa banal na aklat. Dahil ito ang daan na nagtuturo sa atin tungo sa kaligtasan. So kung hindi natin maunawaan pala ang banal na aklat, hindi din natin maunawaan paano ba ang totoong kaligtasan. Dahil kung tayo nagbabasa ng buhay na aklat at hindi natin ito naunawaan dahil talon lang tayo ng talon, kuha ng mga verses at pinagtagpi-tagpi, no? Baka ito pa ang dahilan ng ating kapahamakan tungo sa pagkaligaw ng daan sa kaligtasan. Imbis na ang patutunguhan natin sa kaharian ng Diyos, baka doon ang tungo sa kaparusahan na walang hanggan. Kaya pala, dapat natin munang maunawaan ang banal na aklat, no? Na dito sa banal na aklat na ito, ang lahat ng nakasulat dito ay sinulat para sa atin. Pero hindi lahat tayo ang tinutukoy. Noon, talagang hindi ko ito maunawaan, mga kapatid. Pero thank you Lord, no? Dahil ang banal na Espiritu ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo ay nagtuturo sa atin ng katotohanan at pawang katotohanan lamang at hindi kasinungalingan. Kaya dito sa banal na aklat, makikita natin na ang ibang sulat dito ay para sa mga Hudyo, no? Ang iba namang sulat dito ay para sa mga Hintil. Tayo po ito dahil hindi naman po tayo mga Israelita. So yung Hudyo po, mga kapatid, sila po yung mga Israelita. At Hintil, labas ng bansang Israel. Ang iba naman dito ay para sa mga nananampalataya, Church of God o Iglesia ng Diyos, mga Kristiyano
believers of Christ. So yun po yung grupo na nandito sa banal na aklat ng Diyos. So hindi pala lahat laman sa Bible ay para sa ating mga hintil, no? Kaya dito ang lahat ng nakasulat ay sinulat para sa atin, pero hindi lahat tayo ang tinutukoy. Kaya dito dapat malalaman natin, maunawaan natin ano ba ang para sa atin na mga hintil para lubos natin itong maunawaan. No? So thank you Lord Jesus sa pagkakataon ngayon na ating itong ma-share sa lahat dahil ito ang nais ng ating Diyos, dahil nais niya na bawat isa sa atin, buong bansa, buong mundo ay makarating sa kanyang kaharian, no? Na banal. Na ang una nating titingnan, paano natin maunawaan ang banal na aklat ay kailangan muna nating ma-born again. Kailangan muna nating maipanganak muli. Parang mahirap unawain mga kapatid na ang laki na natin, no? Parang kwento ba to ni Nicodemo sa Juan 3, chapter ng Juan 3, no? Mababasa natin diyan ang isang professor matalino, nagtuturo. Nakausap niya si Jesus dito. Ano sabi ni Jesus? Sinasabi ko sa inyo, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. So, nagtaka si Nicodemo dito na bakit kailangang ma-born again? Bakit kailangan na ipanganak muli? Hindi naman na daw kaya pang ibalik sa tiyan ng kanyang nanay si Nicodemo. Kaya nagtataka siya. Dahil tayo ay makasalanan. So yun ang dito, bakit kailangan nating maipanganak muli? Dahil tayo ay makasalanan. Tayong lahat ay nasa laman at ang ating espiritu ay patay dahil sa kasalanan. Na ang kasalanan ito, hindi pa tayo isinilang, andyan na yung kasalanan na yan. Na ito yung namana natin kay Adan. No? So patay tayo sa ating buong pagkatao dahil ang ating espiritu ay patay dahil sa kasalanan. Kaya ang tingin sa atin ng Diyos ay patay. Walang isa mang karapatan, may karapatan na makapanhik sa kanyang kaharian sa langit. Kaya dito sa Juan 3:6, ang ipinanganak sa laman ay laman at ang ipinanganak sa espiritu ay espiritu. So, ang laman, ulit mga kapatid, ay kasalanan. At ang espiritu ang maglinis sa ating kasalanan through faith to Jesus. Sa pamagitan ng pananampalataya natin kay Jesucristo, ang ating espiritu ay ma-born again, maipanganak muli, mabuhay. Na dahil sa Espiritu Santo ng Diyos, ma-wash out lahat ng ating kasalanan sa pamagitan ng pananampalataya. No, na mababasa natin sa John 3:7, huwag kayong magtaka, sabi ni Jesus, sa sinasabi ko sa inyo. Lahat ay kailangang ipanganak na muli. Lahat. So no exemption. Lahat ng katauhan sa tibok kalibutan ay kailangang maipanganak muli. Kailangang ma-born again. Kailangang mananampalataya kay Kristo para ang espiritong patay ay mabubuhay. Amen? Yun pala dapat ang gagawin natin para lubos nating maunawaan ang mensahe ng Diyos. Kailangan nating ma-born again upang maintindihan natin ang banal na aklat, no? Na huwag kayong magtaka sa sinasabi ko sa inyo. Lahat ay kailangang ipanganak na muli. Amen. Thank you, Lord Jesus. So, kailangan lahat tayo ay manampalataya kay Kristo upang lahat ay maipanganak muli. Ang espiritong patay ay mabubuhay. Ibig sabihin, lahat tayo ay mananampalataya kay Kristo dahil lahat tayo ay nasa laman, makasalanan. Kung tayo ay manampalataya kay Kristo, tayo ay ipinanganak na sa espiritu at tayo ay na-born again na. No? Thank you, Lord Jesus. Nabuhay na muli, na ipanganak muli dahil sa pananampalataya kay Kristo. Ibig sabihin, ang patay nating espiritu ay nabuhay nung tayo ay nanampalataya
ni Kristo. Amen. Ang na-born again sa atin, ang ating espiritu. Amen. Thank you, Lord Jesus. Hindi talaga literal na itong sarili natin, na ipasok sa tiyan, no? Kasi doon naglibog ba si Nicodemo, nagtaka, naguluhan na hindi na daw siya kayang ipasok pa sa tiyan ng kanyang nanay, no? So sanlibutang isipan. So ito'y spiritual na maunawaan lamang sa lahat ng mga tunay na nananampalataya kay Kristo, na ang na-born again sa atin ay ang ating espiritu sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Amen? So, paano ma-born again? Ulit, paano nga ulit tayo ma-born again, mga kapatid? Mananampalataya kay Kristo. So, sa pamamagitan po ng ating pananampalataya kay Kristo, tayo po ay naipanganak muli. Tayo po ay na-born again. Amen? Thank you, Lord Jesus. Dahil, kung ating mababasa ang Juan 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay. Buhay na walang hanggan. Na malinaw po, mananampalataya tayo kay Kristo. At ang nanampalataya kay Kristo ay nabuhay na muli. Na born again tayo. At lahat ng mga nananalig kay Kristo ay na born again na. At makaangkon sa buhay. Buhay na walang hanggan. No? Napakaganda. Thank you, Lord Jesus talaga. At ito'y ipinaunawa sa atin at lahat ng makapakinig ngayon. Ako'y nananalig sa iyo, aming Diyos Ama, magitan na iyong banal na Espiritu, na ito'y lubos maunawaan ng lahat. No? Upang ating maunawaan ang banal na aklat, kailangan nating ma-born again, may panganak muli, o manampalataya kay Kristo upang tayo'y ma-born again, maipanganak muli, o ang ating espiritu ay mabuhay. Dahil tayo dati ay patay dahil sa kasalanan. Once na nampalataya tayo kay Kristo, tayo ay born again na, nabuhay na muli, at ang bawat espiritu ay buhay na, nakasama si Kristo. Dito sa Colosas 3:4, si Kristo ang inyong buhay, at kapag siya'y nahayag, mahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. Amen? Kung ating babasahin ang kabuuan ng Juan 3, buong chapter, ang born again pala ay manampalataya kay Kristo. At ang born again ay hindi po religion o relihiyon. Ito'y pananampalataya. Ulitin ko lang po, ang born again ay hindi po relihiyon o religion. Ito ay pananampalataya kay Kristo. Ang born again ay pananampalataya. Ang pananampalataya natin kay Kristo sa natapos na gawa sa krus ay pundasyon sa ating lahat upang tayo ay maipanganak muli, ma-born again, mabuhay muli ang ating espiritu. Amen. Thank you, Lord Jesus, sa paglinaw nito sa aming mga puso't isipan, na sa iyo mananampalataya, aming Panginoong Hesus, na kami ay makaangkon na sa buhay, mabuhay muli, ma-born again, at ang patay na espiritu namin ay mabubuhay. Thank you, Lord Jesus. Unang Korinto 2:14, sapagkat ang taong di nagtataglay ng espiritu ay ayaw tumanggap ng mga kaloob mula sa espiritu ng Diyos para sa kanila. Kahangalan ang mga iyon at di nila mauunawaan, sapagkat ang mga bagay na espiritual ay maunawaan lamang sa paraang espiritual. Thank you, Lord Jesus. Yung hindi maunawaan ang mabuting balita, ang banal na aklat ng Diyos, yung wala ka nang gagawin dahil si Kristo na nga ang gumawa para sa atin, ay hindi pa na born again. Hindi pa lubos ang pananampalataya.
na si Kristo lamang po ang natatanging daan para tayo ay maborn again, maipanganak muli, mabuhay ang dating espiritong patay o ang patay na espiritu na once mananalig tayo kay Kristo Jesus sa kanyang natapos, nagawa dito sa krus ng Kalbaryo, tayo ay maborn again. Nabubuhay ang ating espiritu at lubos ang ating pananampalataya. Pag hindi ito naunawaan ng sino man, no, na nakapakinig na nito sa mensahe ng ating Diyos, na hindi maunawaan na si Kristo na pala ang lahat gumawa para sa atin, kaligtasan, kapatawaran, kabanalan, kagalingan, kasaganahan, tayo'y lubos na pinagpala at pinabura ng Diyos dahil sa ating Panginoong Hesukristo, hindi pa lubos ang kanyang pananampalataya. Amen? Kaya sa ating buhay, mananampalataya kay Kristo upang lahat tayo maunawaan ang mensahe ng mabuting balita, ang laman ng banal na aklat. Yung hindi maunawaan ang kagandahang loob ng Diyos sa kanyang dakilang pag-ibig, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak sa atin sa sanlibutan upang makamtan ang kaligtasan, na si Kristo lang ang daan tungo sa kanyang kaharian, ay hindi pa nagtataglay ng espiritong mula sa Diyos. Pagpilit itong binabali, tinutwist ang katotohanan ito na malinaw po sa unang Korinto 2:14, ang hindi nagtataglay ng espiritu mula sa Diyos ay ayaw tumanggap ng mga kaloob mula sa espiritu ng Diyos para sa kanila, para sa atin. Panampalatayanan po natin ang ating Panginoong Hesukristo dahil si Kristo po ang natatanging daan tungo sa kaharian ng Diyos. At kung hindi man ito tatanggapin ng sino man, ay hindi pa nagtataglay ng espiritong mula sa Diyos. Amen? Juan 6:63, ang espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay espiritu at buhay. Amen. Ang buhay na salita na ating binabasa sa banal na aklat ay espiritu at buhay. Amen. Thank you, Lord. Binubuhay nito ang ating pananampalataya sa Diyos through Jesus Christ. Kasi kung wala po ang buhay na salita, hindi po natin ito maintindihan, hindi po tutubo ang pananampalataya sa ating mga puso na panampalatayanan si Kristo, no? Na ito ay espiritu at buhay, na ang salita ng Diyos na ating binabasa sa kanyang banal na aklat ay espiritu at buhay. So maliwanag po dito sa Juan 6:63. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay espiritu at buhay. Kung wala ang salita ng Diyos, kung wala ang banal na aklat na ito, wala tayong buhay, wala tayong kaligtasan, wala tayong mababasa tungo sa ating kaligtasan. No, labo-labo siguro yung ating mga buhay dito sa sanlibutan. Hala, agawan dito, hilahan dito, batuhan dito, no? Kaya thank you Lord Jesus sa tanang mga pagpahiluna na ito sa ating mga buhay, sa ating mga araw-araw na pamumuhay, na ito na yung chance ng bawat isa sa atin. Panampalatayanan natin si Kristo upang lubos nating maunawaan ang mabuting balita. Ang mensahe na ito at higit sa lahat, tayo'y maborn again. Tayo'y maipanganak muli. So, hindi po ito yung literal na born again, na ilublob tayo sa tubig dyan, sa binyag, no? Kundi ito'y bautismo sa Espiritu. Once na nanalig tayo kay Kristo, ang banal na Espiritu ay sumasa atin na. So, yun yung bautismo. Hindi po yung bautismo sa tubig, no? Kaya, pananaligan natin si Kristo upang ang ating Espiritu ay mabuhay, maborn again. Dahil ang nais lang ng Diyos sa atin ay pananampalatayanan si Kristo. Uulitin ko po mga kaigsuunan, ang nais po ng ating Diyos sa atin, dahil gano'n niya tayo kamahal, ay pananampalatayanan natin ang kanyang bugtong na anak bilang regalo sa bawat isa sa atin, buong bansa, buong mundo,
upang lahat tayo sama-sama sa kanyang kaharian. Walang maiwan isa man sa sanlibutan kung lahat tayo nahiusa sa isang pananampalataya kay Kristo. Lahat tayo ma-born again. Lahat tayo nabuhay muli. Nabuhay ang ating espiritong dating patay. Patay dahil sa kasalanan. Kasalanan ni Adan na ating namamana. Na sinabi pa dito sa 1 Korinto 2:16, ganito ang nasasaad sa kasulatan. Sino ang nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? Sino ang nakapagpapayo sa Kanya? Ngunit ang pag-iisip ni Kristo'y taglay natin. Amen. Taglay natin. Thank you, Lord Jesus. Ang pag-iisip ni Kristo'y taglay natin. Mahirap paniwalaan pero ito'y nakasaad sa banal na aklat pag tayo mananampalataya kay Kristo. Ang pag-iisip ni Kristo'y taglay natin. Amen. Thank you, Lord. Ito yung spiritual understanding. Magkaroon tayo nito kung tayo ay tapat sa ating pananampalataya. Spiritual understanding. Maunawaan natin anuman ang nilalaman ng kanyang buhay na aklat. Kapag tayo'y nanampalataya kay Kristo, tayo ay magkaroon ng spiritual understanding sa Bible, sa kanyang banal na aklat. Maunawaan natin ang mabuting balita. Ano nga ulit ang mabuting balita? Na panampalatayanan natin si Kristo dahil si Kristo ang daan ng ating kaligtasan tungo sa kaharian ng ating Diyos. No? Ang mabuting balita, maunawaan natin ito, ang gospel of God's grace through Holy Spirit. Ang pag-iisip ni Kristo ay taglay na natin. Kaya, sa araw-araw ng ating buhay, lagi na lang nagagalak ang ating mga puso. Lagi nga masaya, tumatalon sa tuwa. Dahil ang lahat, ginagawa ni Kristo na. Tapos na, nagawa na ni Kristo. No? Thank you, Lord Jesus. Ang gagawin natin, mga tao, ay panampalatayanan si Kristo upang lubos nating maunawaan ang mabuting balita. Ang mensahe ng banal na aklat na ito'y nagtuturo sa atin ng daan tungo sa ating kaligtasan sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Diba? Sa 2 Timoteo 3:15. Ang banal na aklat ay nagtuturo sa atin tungo sa kaligtasan. Pero hindi natin malalaman paano ba tayo maligtas. So ito po yun, ating pananampalatayanan si Kristo Jesus dahil ito lamang po ang natatanging daan tungo sa kaharian ng ating Diyos. Amen? Kapag naunawaan na natin ang mabuting balita, fullness of grace, taglay na natin ang pag-iisip ni Kristo. Na naunawaan na natin na si Kristo namatay sa krus at tayo'y nakaangkon sa regalo ng kaligtasan. Nakatanggap tayo ng regalo sa kapatawaran lahat sa ating mga kasalanan. Na tinatanggap natin ang regalo na tayo'y pinabanal na sa mata ng Diyos. Pang-apat na regalo sa natapos na gawa ni Kristo dito sa krus ng Kalbaryo, tayo'y pinagaling na lahat sa ating mga karamdaman na sa pamagitan ng kanyang mga sugat, tayo ay pinagaling niya. At ang panglima, na regalo na ating natatamo sa pagkamatay ni Kristo dito sa krus ng Kalbaryo, na tayo'y kanyang pinayaman, pinasagana, lubos na pinagpala at pinabura ng Diyos na siya'y naghirap na kahit na siya'y mayaman, siya'y naghirap para tayo'y payamanin. Lubos na pagpalain at pabura ng Diyos. Kung ito'y lubos nating maunawaan, mga kaigsuunan, mga kapatid, ang ating pananampalataya ay totoo at tapat sa ating Panginoong Hesukristo. Ang espiritu natin ay buhay na buhay kasama si Kristo. Amen. Thank you, Lord Jesus. Kapag naunawaan na natin ang mabuting balita, ang natapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, nasa atin na ang pag-iisip ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil yun po ay nakasulat sa 1 Korinto 2:16 at mangyayari yan kung ang ating pananampalataya kay Kristo totoo at tapat sa Kanya. Thank you, Lord Jesus. Episo 1, verse 1, kayo may naging bayan ng Diyos nang kayo'y manalig sa Kanya.
matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan, ang mabuting balita na nagdudulot ng kaligtasan. Kaya't ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santong ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Amen? Thank you, Lord Jesus, sa ating pananampalataya. Tayo ay na born again na. Ang ating espiritu ay buhay na. Tayo ay pinagkalooban na ng Espiritu Santo na ipinangako sa atin ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa atin. Amen. Thank you, Lord. Napaka malaking biyaya ito sa ating mga buhay, mga kaigsuonan. Ang susi po, pananampalatayanan, ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo na siyang gumawa lahat nito sa atin. Yan po ang laman ng mabuting balita, ang gospel of God's grace, fullness of grace. The full grace gospel, na wala tayong ambag isa man. Mabuting gawa, wala yan. Panay simba, wala din po yan kung wala naman tayong pananampalataya kay Kristo. Dahil tandaan po natin mga kapatid, manampalataya tayo kay Kristo, tayo'y magkaangkon ng buhay na walang hanggan. Ang hindi, kaparusahan ang kahantungan. Thank you, Lord Jesus, talaga sa pananampalatayang pinatubo mo sa aming mga puso, O Lord, at naunawaan naming lubos ang mabuting balita na ito, na wala kaming ambag isa man, dahil ikaw, aming Panginoong Hesus, ang gumawa ng lahat para sa aming kaligtasan, na sa iyong katagumpayan sa krus ng Kalbaryo, kami itong higit na nagtatagumpay. Tayo mga kaigsuunan, ang higit na nagtatagumpay dahil tumanggap tayo ng libreng kaligtasan, kapatawaran lahat sa ating kasalanan, kabanalan, kagalingan lahat sa ating karamdaman, kasaganahan magpakailanman. Amen. Ang pag-iisip ni Kristo ay nasa atin na. Ang banal na Espiritu ng Diyos sumasa atin na. Ito'y ipinagkaloob ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa atin. Amen. Thank you, Lord Jesus. Ako'y nananalig sa iyo, aming Panginoong Hesus, na ang makapanood ngayon, makapakinig ng iyong mensahe tungkol sa mabuting balita na ito, ay lubos, maunawaan, mabuksan ang puso't isipan, at ikay patuloyin sa kanilang tahanan. Thank you, Lord, no? Unang Korinto 1:21. Sapagkat ayon sa karunungan ng Diyos, hindi niya itinulot na siya'y makilala ng tao sa pamagitan ng karunungan ng sanlibutan. Sa halip, minarapat niyang ang mga manananalig sa Kanya, sa ating Panginoon Jesucristo, iligtas sa pamamagitan ng mabuting balita na aming ipinangaral. Ngunit, ipinalalagay naman ng sanlibutan na isang kahangalan. Amen. Mga kaigsuunan, kung tanggap po natin, naunawaan natin ang laman ng banal na aklat na ito, ang mabuting balita tungo sa ating kaligtasan, na ang banal na Biblia na ito ay nagtuturo sa atin sa daan ng kaligtasan. Tanggapin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Pananampalatayanan po natin ito upang hindi tayo matatawag na hangal ng ating Panginoon. Dahil ang sinumang tumanggi sa biyayang ito, tumanggi at ipinalagay ito na kahangalan sa sanlibutan, ay mangmang sa mata ng ating Diyos. Amen? Sino ang tatanggi sa biyaya na ito? Kaya mga kapatid, mga kaigsuunan, tanggapin natin ang mabuting balita na ito. Pagnilay-nilayan ito sa ating mga buhay. Dahil andito po lahat ng mga verses na katunayan na ito ay biyaya, kagandahang loob na walang bayad mula sa ating Diyos Ama, dahil tayo ay mahal na mahal niya. Kaya ibinigay niya sa atin ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay makaangkon ng kaligtasan, buhay na walang hanggan. Thank you, Lord Jesus. So paano tayo maligtas? Paano nga ba tayo maliligtas? Manalig kay Kristo Jesus sa natapos na gawa niya doon sa krus ng Kalbaryo. Ito ang mabuting balita, gospel of God's grace. Ito pala ang kaligtasan natin, mga kaigsuunan. Manalig kay Kristo Jesus at sa kanyang natapos na gawa dito sa krus ng Kalbaryo, di ba? Nagpakahirap si Kristo, na kahit na siya'y mayaman, na kahit siya'y Diyos, no? Dumana siya ng kahirapan, nagpapakita
ng kababaan. Pinapakita dito ang kababaan ng ating Panginoong Diyos sa pamagitan ni Kristo. Pero tayo, ato rin gisalikway ang kabutihan ng Diyos sa atin. Kaya dito, ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo. Sa natapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, ito ang mabuting balita, gospel of God's grace. Full grace gospel. Thank you, Lord Jesus. Maraming salamat, Lord, sa biyayang ito na sa araw ngayon na naipahayag mo sa lahat ang mabuting balita kung paano natin maunawaan ang kanyang banal na aklat. Kailangan po nating ma-born again. No? Kailangan po nating mabuhay muli. Paano? Kailangan nating mananalig kay Kristo, manampalataya kay Kristo, upang ang ating patay na espiritu ay mabuhay, may panganak muli, ma-born again. At tayo, sa ating pananampalataya, pinagkalooban tayo ng Espiritu Santong ipinagkaloob sa atin ng Diyos. No? Na ito'y ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa atin. At pag nandito na ang Espiritu Santo ng ating Diyos sa atin, dahil sa ating pananalig kay Kristo, no, nabaptize tayo sa Espiritu Santo, ang pag-iisip ni Kristo ay nasa atin na. Maunawaan na natin ang natapos na gawa ni Kristo dito sa krus ng Kalbaryo, na ito yung daan para sa ating kaligtasan. Kaya John 14:6, si Jesus ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Paano ulit tayo maligtas? Manalig kay Kristo Jesus sa natapos na gawa niya dito sa krus ng Kalbaryo. Ito ang mabuting balita, gospel of God's grace. No? Thank you, Lord Jesus, sa mensahe mo ngayon na ito na yung daan sa bawat kaligtasan ng bawat isa. Thank you, Lord, sa mensahe mo ngayong araw na ito'y puno ng biyaya, puno ng grasya. Kaya amazing grace talaga ang pagpapalang ito sa bawat isa na tumanggap kay Kristo, nananalig kay Kristo. Dahil si Kristo ang natatanging daan at wala nang ibang pangalan na ibinigay ang ating Diyos sa ilalim ng langit, kundi si Kristo lamang, para sa ating kaligtasan sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Amen! Thank you, Lord Jesus. Walang hanggang pasasalamat at papuri sa iyo, aming Panginoong Hesus, magpakailanman sa aming buhay. Kaya salamat, Lord Jesus, nabuhay kami sa pananampalataya, diha kanimo magpakailanman. Nabuhay kami sa biyaya mo, aming Ama, sa pamamagitan ni Kristo, na kailanman hindi mauubos sa bawat pamamahay na nananampalataya kanimo, aming Panginoong Hesus. Thank you, Lord Jesus. Hanggang sa muli, mga kaigsuunan, mga kapatid, tanggapin po natin si Kristo sa ating mga buhay. Pananaligan natin ito upang tayo maborn again. Lubos nating maunawaan ang banal na aklat, ang mensahe niya tungkol sa mabuting balita na si Kristo ang daan, ang katotohanan at ang buhay tungo sa karianan ng Diyos. Amen! Charito po sa ating lahat. Tayo po'y lubos na pinagpala at pinaboran ng Diyos magpakailanman. Amen! Thank you, Lord Jesus.